Kahit mahirap natutong mangarap, kulang man sa material, punong-puno naman ng pagmamahalan at naging masaya. Kahit na ang bahay namin ay tagpi-tagpi lamang. Di man madali ang pinagdaanan, pero dahil doon mas naging matatag. Kaya naman ngayong araw, samahan nyo kaming gibayin ng ating bahay noon. Habang naglalakad nga kami, punong-puno ng emosyon yung nararamdaman ko. Kasi mula nung magkaisip ako, dito na talaga kami nanirahan sa bukid na to. Bawat kanto ata dito ay natirahan na namin. Kaya talagang mga alaala namin ay dito nabuo at dito rin kami natutong mangarap at magsumikap sa buhay. Kaya naman mga mare, eto, inilalabas ko na yung mga natira nating gamit dito. Bilis talaga ng panahon. Bigla ko tuloy naalala kapag umuulan, tumutulo yung bubong, napakalakas ng hangin. Saksi din talaga ang bukid na to sa mga pinagdaanan namin hirap at lungkot. Diyan yung sisimuti mo yung bigasan mo kasi wala kang bigas. Kakain ka ng kamote o kaya naman saging. Kaya naman mag-uulam ka ng asin. Idagdag mo pa yung panmamaliit ng ibang tao dahil nasa bukid lang kami. Pero dati para sa akin ang lungkot ng ganong sitwasyon, pero ngayon grabe nagpapasalamat kami kasi naranasan namin yun. Kasi dahil doon mas naging matatag kami sa buhay at natuto kami mangarap. Pero alam nyo ba yung naging masayang parte ng buhay namin dito? Yung mga bata pa kami, tatakbo ka sa giniikan, kahit ka ng bayabas o may bayabas, iigib ka tapos makikinood ka kahit sinasaraduhan ka ng bintana. Yun yung nakaranas nun, pero alam mo kapag pinabalikan mo parang napapangiti ka na lang. Kung iisipin, ang layo mo na sa dating ikaw. Yung alam mo kulang ka man sa material, pero grabe naman yung nabuo mong alaala sa iyong kabataan. Tipong kahit malayo ka na pero palagi mo pa rin siyang kinukwento kasi naging masaya ng parte ng buhay mo. Grabe lang mga mare, dito kami nabuhay ng ilang taon. Magyuman o umaraw, andito kami noon. Pero hindi naging alintana yung hirap kasi magkakasama kami at natuto kami makontento. Kaya masasabi ko, napakaswerte pa rin namin. Nung nakaranas dito tumira sa bahay kubo pero masaya. Ang sahig kawayan, ang dingding plastic or lona. Bigla ako tuloy muli na alala yung bubong na to kapag tumutulo. Hirap nun mga mare. Ibang mapapasabi ka na lang talaga, ang hirap maging mahirap. Hindi mo talaga maiwasan na mapatanong sa Diyos kung bakit hindi ka napabilang sa mayaman. Tapos ang kaya mo na lang gawin, umiyak. Papaiyak ka na lang talaga pag andun ka sa sitwasyon. Sabi ko, balang araw, sana ito na yung huling kubo na titira namin dito sa bukid. Kasi ang hirap kapag wala kang sariling lupa. Tipong di mo alam kung kailan ka paalisin. Kaya habang pamilya talaga, pinangarap namin magkaroon ng sariling lupa. Ilang naman kung nasa bukid tayo, basta sarili natin yung lupa. Kasi masaya rin naman talaga ang nasa bukid kasi tahimik, payapa. Dahil sa taong huhusgahan ka, nagpapasalamat po kami sa mga taong nagpatira po sa amin dito sa bukid. Dahil sa inyo po, may nasilungan kami umalan man umaraw ng mga panahong walang-wala kami. Wala ko tuloy na alala kapag nagbubuhat si mama ng mabibigat na mga tubig para mag-igib tapos aabutan pa kami ng ulan sa daan. Tapos si tatay maiyak-iyak na lang kasi napagalitan na naman ng amo niya. Tapos palagi kong naririnig, ang hirap talaga kapag wala kang pinag-aralan. Sabi sa amin, mag-aral daw kami ng mabuti para hindi kami matulad sa kanila. Kaya naalala ko nung kahit malayo, sobrang layo namin sa paaralan ay talagang pumapasok kami. Kahit minsan wala kaming baon o kahit lukot yung mga damit namin kasi walang plancha. Naalala ko nga dati kapag gagawa kami ng assignment, minsan matatapunan pa ng gaas. Kaya naman yung ilong namin puro uling pagising sa umaga. Mo yung titipirin nyo yung gaas nyo tapos papatayin nyo para kinabukasan may magamit pa kayo. Miss ko yung linyahan ni mama na kailangan daw namin magsaing ng umaga para daw hindi kami gabihin kasi walang ilaw. Tapos maririnig ko si mama, ano na naman ang kakainin namin bukas. Kakakain lang namin ng hapunan, umaga na agad ang nasa isip niya. Tapos naalala ko dati, pauutahin kami ni mama. Tapos minsan di kami napapautang kasi mama nilistahan namin. At talagang bata pa lang kami, gusto na namin magkapera noon. Ginagawa namin, namumulot kami ng kalakal sa rampa tapos ibebenta namin. O kaya naman mag-iipon kami ng kalakal na pwedeng ibenta para makatulong at may pera din kami. Para may baunin kami sa pagpasok namin sa eskwelahan. Mga nabanggit ko mga
mga mare, wala pa yan sa mga pinagdaanan namin noon. Sobrang hirap. Kaya talaga, bata pa lang kami, punong-puno na kami ng mga pangarap. Naalala ko nun, sabi ni mama, ang pangarap lang naman daw ang libre sa mundo, kaya taasan na naman daw namin. Talagang kahit napaka-imposible, ang taas-taas ang pangarap namin noon. Nga habang ginigiba tong kubo mga mare, hindi ko lubos maisip na pwede pala namin tumagiba at magsisimula ulit kami. Alam kong malayo pa, pero malayo na talaga tayo. Naman sisikapin natin makabili tayo ng sariling lupa. Kahit sobrang tagal ng panahon, hindi tayo mapapalayas kasi sa atin na. Kung na makikita sila mama na nag-uusap na kung paano paalisin kami, saan kami titira. Kaya maraming salamat sa Diyos. Kasi kahit hindi namin maintindihan nun kung bakit andito kami, pero ngayon mas naiintindihan namin ngayon. Sa mga katulad ko nangangarap din, huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Sa totoo lang, isa lang akong paslit na nangangarap noon na maiahon din yung mga pamilya ko sa hirap. Kung marami makaka-relate dito ng mga anak. Bilang anak, alam ko na ayaw natin nakikitang nahihirapan yung mga magulang natin. Papatuloy lang kayo. Darating din kayo sa pangarap na inaantay nyo. Na pala ang huling tanghalian natin dito sa bukid. Mga nagtatanong kung bakit ginibanan natin dahil hindi naman po atin tong lupa. Pero nagpapasalamat po tayo sa pagpapatayo nila sa atin dito. Sa iba pa pong nagpatayo sa atin dito sa bukid, salamat po sa inyo. Tanungin po namin utang na loob yung pagpapatira nyo sa amin. Mga alaga naman po natin mga mare, yung aso ay okay naman po sila, matataba. At eto nga mga mare, malapit na rin matapos. Halos isang araw lang din namin ito tinapos, pero babalik pa kami kasi marami pa. Bago tayo umalis ay malinis. Nakakamiss nga yung background na ito mga mare. Pero huwag kayong mag-alala kasi bibili din naman tayo ng lupa sa bukid din. Kasi mas masigla kami kapag nasa bukid kami. Kasi kapag asa bukid ka, ang pakiramdam mo napakalaya mo. Kaya maghahanap pa rin tayo ng bukid vibe. Yung mga gamit natin halos bigay lang yan. Kasi si mama palaging nagdadala ng kung ano-ano basta pwede pang pakinabangan. Kaya ayan, natambak. Kakatuwa lang mga mare, tingnan nyo naman. Siguro sa dami natin pinagdaanan, alam kong deserve natin kung ano yung nararanasan natin ngayon. Una nung panahon ng bahang-baha, grabe lang talaga. Kung hindi namin alam kung saan tayo pupunta. Marami nagtatanong kung paano kami nagsimula mag-vlog. Kung nga, taon na kami nagba-vlog. Sobra ako nagpapasalamat sa Diyos kasi ibinigay na yung oras namin. Kasi kung hindi ko matutulungan yung mga magulang namin. Kung na ulit makikita sila tatay na nakikiusap para makautang. Hindi ko na muli makikita si mama may daladalang sako punong-puno ng damo. Kung yung sahod niya ay hindi tama sa pagod na ibinibigay niya. Sisipagan pa natin mga mare at eto na siya. Wala na. Eto nakatambak lang kami sa kapitbahay. Salamat po pala kay Kuya Beef sa pagpapatambak niyo po ng gamit namin. Ito po pala namin iniwan yung aso. Kaso nga naging mailap dahil nga syempre hindi na tayo palagi nakikita. Sila tatay na lang kapag pinapakain. Makikita niyo mga mare ay yung kinakainan ng aso. Nakakatuwa kapag sinasabi ng tao na kami daw yung pasihan nila na hindi lagi na yung nasa baba ang mahihirap. Pwede rin umasenso at umangat. Nasa panibagong kabanata ng buhay namin ay samahan niyo pa rin kami. Sadyang merong magbabago pero hindi ibig sabihin nun magbabago ugali natin. Dapat lagi niyong tatandaan, huwag kayong susuko sa hamon ng buhay. Masasaan pa't matutupad din yung mga pangarap nyo. May magiging madali yung pagdadaanan nyo, basta huwag niyong susukuan. Maraming salamat sa mga aral na natutunan namin dito sa bukid. Babaunin natin kahit saan man tayo magpunta. Maraming salamat sa Diyos.